Meron Yan. na daw siyang Eto mga kababayan. Eto, pakinggan natin tong mabuti kasi bumalik lang naman sa umpisa yung video. Yung video na ipinakita ko sa inyo. Ngayon, pakinggan nating mabuti etong ipinakita dito ni Kuya Mike Abe. Kasi ito yung buo mga kababayan. Tapos pakinggan natin yung sasabihin ni Kuya Mike Abe dito. Kasi ang sabi dito, buhay ni PBBM, Liza at Speaker Romualdez, delikado nga ba? Grabe po ito. Pakinggan po natin. paparinig ko po sa inyo mga kaibigan at mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ano po itong inyong masasabi dito sa statement at hindi ho nagbibiro itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang iniutos kaugnay po ng buhay ng ating Pangulo, First Take note mga kababayan ha, ipinag-utos niya na yon. Hindi siya nagbibiro. Hindi pwedeng sabihin ng mga DDZ ng mga taga-suporta ni Sara na nagbibiro etong si Sara Duterte. At hindi pwedeng sabihin mga kababayan ng mga DDZ na yun lamang ay paraan ni Sara dahil galit lang si Sara. Tandaan nyo mga kababayan, sinabi ni Sara na hindi siya nagbibiro. Na may nakausap na siya, may inutusan na siya na nakatoka na ang ulo ni PBBM para i-assassinate mga kababayan at saka itong si First Lady at saka si Congressman Speaker Romualdez. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Lady at Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po ninyo itong tanong at sagot niya sa harap ng media. Nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan. Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power. Pinapalabas nila ho. Mga vlogger nila yan eh. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Kita nyo parang sanay na sanay sa mga kababayan magpatumba ng tao. Kasi dito kung titingnan po natin 'di ba, kung matatandaan nyo yung sinabi ni Duterte, ibang-iba daw etong si Sara, etong kanyang anak na ito. Kasi kay Duterte mga kababayan, papatayin kita. Pero ang kay Sara daw na laging sinasabi, bakit buhay ka pa? Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, dito sa sinabing ito ni Sara, parang sanay na sanay silang magpatumba ng tao. Di ba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan natin, malaki ang posibilidad na totoo yung ikinikwento nitong si Las Cañas patungkol po dito kay Sara Duterte na ito involved to mga kababayan dun po sa drug war nitong si Duterte mga kababayan at yung mga sinasabi pa ni Las Cañas about dito kay Sara. Kasi dito nga pinapakita niya base sa mga inutos niya, may nakausap siyang tao niya na kapag ka daw may nangyari sa kanya mga kababayan, patayin daw po si PBBM, unahin etong si PBBM. Ibig sabihin, sanay na sanay siya mag-utos na magpatumba ng tao. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Grabe no? So, Yan ho. Antindi ha. alam mo, ma'am, yan ang lagi kong Antindi ha. sinasabi sa Ito, mga ulitin bayan natin nyo para madinig ulit nyo. nung mayor pa ako. Ang laban, Yan ha. Po namin. Grabe. Dali ha. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong Dali ha. sinasabi. Ulitin lang natin. Ito ha. Dito nag-umpisa. Tinatanong siya ng media eh. Bumaba na Actually, yan. hindi tumigil. O ngayon, ano kaya masasabi mga kababayan ni Senator Amy na yung kanyang kapatid umabot na sa point na pinagbabalakan na at pinagtatangka na ipatumba mga kababayan ng kanyang BFF. O ano kaya masasabi ni Senator Amy? Sana magbigay ng komento si Senator Amy dito. Kasi buhay ng kanyang kapatid yung pinagbabalakan na anytime malaki ang posibilidad na baka may mangyari kay PBBM. Kasi eto, hindi po biro itong binitawan ni Sara na salita. At take note, sinabi niya, mga kababayan, hindi siya nagbibiro. Kaya sana, Senator Amy, kung talagang may malasakit ka sa kapatid mo, magbitaw ka ng salita. Kundinahin mo itong sinasabi ni Sara Duterte ng BFF mo.
Kasi hindi na makatao yan. Kapatid mo na. Buhay na ng kapatid mo yung nakasalalay dyan. Ako, naniniwala ako mga kababayan na mas matimbang pa rin ang pagtingin ng kapatid sa kanyang kapatid. Lalo na at itong si PBBM nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya. Ano po, nakapatid niya. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Media, vlogger. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga Vlogger ito nasa nagtatanong. posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Pinapalabas ano niyang ganyan. Ano maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Nako! Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ayan! Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Hindi nag-iisip, So, no? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang may problema dito, kaya napapahamak itong mga Duterte, yung mga vlogger na nakapalibot sa inyo. Bakit? Itinatanong pa yung mga ganong klase ng bagay at hinahayaan nyo magsalita ng ganyan. Ang vice-presidente ninyo, hindi nyo alam na pwede siyang makasuhan dyan sa kanyang pagbabantang yan. Diba, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, yung sinabadoy na yan, yung mga nagtatanong na yan, mga pahamak yan. Kita nyo, ipinahamak nila etong si Sara Duterte, tapos ngayon lilinisin nila etong sinabing ito ni Sara at palalabasin nila na nagbibiro lang. Etong si Sara ay maliwanag nga sinabi, no joke oh, hindi siya nagbibiro, na may inutusan na siyang tao na kapag may nangyari sa kanya, unahin si PBBM at yung asawa at etong si Speaker. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan lang nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. O paano yan? O paano yan? Ayaw ni Sara mag-people power. Mag-mimol malware. Tapos gusto nung kanyang 7 minions na mag-mimol malware. Eto, ilang beses siyang tinatanong dyan about do sa mimol malware. Sa EDSA, punta tayo sa EDSA. Anuhin natin, patalsikin natin si PBBM. Kasi mga kababayan, alam nyo kung bakit siya nasabi ni Sarang ganyan? Na wala sa EDSA yung laban, nasa loob ng Malacanang. Kasi kahit magsagawa sila ng ano dyan, hindi nila kakayanin patalsikin si PBBM. Kasi marami mga tao ngayon ang sumusuporta sa gobyerno. Nararamdaman ng mga tao ngayon yung presensya ng gobyerno. Lalo na yung mga nasa laylayan ng ating pamahalaan, ng ating bansa, mga kababayan, yung mga naaabot ni PBBM, yung mga binigyan ni PBBM ng mga lupain ng mga magsasaka, suportado niya ng gobyerno kasi nararamdaman nila ang presensya ng Pangulo. Tapos ngayon, gugustuhin ng mga taga-suporta, uudyukan pa si Sara na pumunta sila ng EDSA at magsimula sila ng mimol malware nila. Yung 7 minions nila. Hindi nyo ba nakikita? Hinihila nila si Sara, yung mga Duterte sa kapahamakan. Bakit mga kababayan? Kasi yung gustong mangyari ng mga vlogger, eto tandaan nyo ha, ang gustong mangyari ng mga vlogger ni Digong, mag-aklas etong mga taga-suporta nitong si Sara at kasama itong mga Duterte, magsagawa sila ng rebelyon laban sa gobyerno. Pag nangyari ito mga kababayan, dapat kumilos na si PBBM na magpatupad ng martial law para matigil ang mga imagination ng mga ito. Mga kababayan, ano po, kasi unang-una, buhay ng presidente yung nakasalalay dyan. Sa gagawin nilang yan. Ano po, dahil nga itong si Sara may inutusan na. Pangalawa, kapag ka nawala si PBBM, ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas? Ang uupo, automatic, etong si Sara kasi siya ang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yan ang problema. Ano ang inyong masasabi po dyan? Yan po ay may tuturing ko bilang political blogger, Pilipino, nagmamalasakit sa ating bansa, sa ating administrasyon, dahil atin itong Pilipinas. Threat na po yan, pagbabanta na sa buhay ni Pangulong Marcos
Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Malinaw ang sinabi niya. Huwag kayong mag-alala, ma'am, kasi tinatanong siya nung nag-i-interview sa kanya na vlogger nila. Meron na daw siyang inutusan na pag siya'y nawala. Hindi ko alam kung bakit siya mawawala. Sabi niya gano'n eh. Meron akong inutusan. Baka nga mamaya ang gawin ng mga to, itong si Sara, 'di ba? Kita nyo naman yung nasa leeg niya, mga kababayan. 'Di ba, baka mamaya etong si Sara ang gawin niya, siya mismo ang tumapos ng kanyang buhay. Kasi alam nyo naman, mga kababayan, nakikita nyo naman yung kalagayan itong si Sara Duterte. Yung marka dun sa leeg niya, mga kababayan, na sinusubukan niya siguro na alisin yung kanyang buhay sa kanyang sarili. Baka mamaya, ganun ang gawin nila, tapos isisi nila sa gobyerno. Kaya nga kung makikita nyo, ang ginawa nila dito, pinangunahan na agad nila. Baka mamaya itong si Sara, magsarili, mga kababayan, tapos ang palabasin, kagagawa ng gobyerno at si PBBM ang pupunteriyahin ng taong inutusan niya. Yan yung sigurong gagawin nila, mga kababayan. Possible, di umano. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nagagawa. Laban kay Pangulong Marcos, First Lady at Speaker. At hindi daw nagbibiro siya. Ang sagot daw ng kanyang inutusan, meron na eh. Yes daw ang sagot. Gagawin. Ang tanong, ito bang ganitong pahayag ng isang pangalawa na pinakamataas na opisyal sa ating bansa? Oh. Normal ba ito? Di ba dapat ito'y iniimbestigahan na? Dahil ito na ay magiging threat na sa national security ng bansa, ng First Family at ng Speaker of the House. Tama. Ang kanyang binabantaan at Kaya gusto nga. niyang mawala ang buhay, Pangulo, First Lady, at ang number 3 na pinakamataas ng opisyal, Speaker of the House. At yan ay kanyang ginawa sa loob mismo ng Kongreso, kung saan ayaw niyang umalis sa loob ng Kongreso mula pa nung isang araw. Matapos makulong ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Lopez, nagpunta siya ron at doon na siya nag-uopisina, doon na natutulog sa loob ng Kongreso. Tapos binabantaan pala niya. Meron na pala siyang inutusan. Nukunin ang buhay ng Speaker of the House, First Lady at Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. At hindi daw siya nagbibiro. Di ba? Hindi ho talaga ito dapat pinalalampas. Sabi dito, Boss Jay, kaano-ano mo po si Boss Mike Cervera, kahawig mo po siya, kapatid ko po siya. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ng mga otoridad. Hindi ito pwedeng ibaliwala. Ama, Dahil ito ho ay isang matinding threats sa national security at sa buhay ng Pangulo. Ito, pakinggan nyo, ito yung tanong kasi nung isang vlogger nila eh. Yung vlogger na nagtatanong. Sa halip na pakumbabain, tingnan nyo ha kung gaano katindi yung pagiging kapahamak nitong mga vlogger ni Digong. Kaya nga ako naniniwala ako, mga walang utak yung iba dyan. Di ko nilalahat, mga kababayan. Saan ka ba naman nagkatala? Saglip na kayo yung mamagitan, kasi kayo yung may power pagdating sa media, kayo pa'y nagiging dahilan para maipahamak yung sinusuportahan ninyo. Mga bobong vlogger. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Yung mga palamigin, nasa pinainit posisyon pa or eh. mga Ayan o. kayang labanan itong napakarami na pong Yan, ginagawang corruption at krimen Oo. laban sa taong bayan. Akusasyon na may Ano corruption pong daw at pwede krimen naman sa bansa. remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan Yan, na mag-people power na. Sila, Ayan, o. kanilang vlogger na nagtatanong. Yun yung sagot. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Alam niyo ang kawawa dito? Yung vlogger na nag-provoke. Yung vlogger na nag-provoke na magsalita si Sara ng ganito. Di nila iniisip, mga kababayan, na yung presidente nila madaling mabuyo. Alam niyo yung mabuyo? Madaling maasar, mga kababayan. Ngayon, yung vlogger na pahamak na yon, pagsisisihan nila, mga kababayan, na pinagsalita nila etong si Sara. Kasi etong si Sara automatic, mga kababayan,
Hindi naman pwedeng isa sa walang bahala yan ng palasyo. Pihado, gagawan at gagawan yan ng sagot at hakbang ng palasyo, mga kababayan. Baka nga makasuhan pa yang si Sara kasi pinagbabantaan niya yung presidente, yung buhay ng presidente. Hindi nga lang pinagbabantaan kung hindi may nakausap na siyang tao na talagang anytime pwedeng tanggalan ng buhay itong si PBBM. Kaya nga mga kababayan, yung vlogger na nagpahamak dito, siya yung pinakatatamaan dito. Mga bobong vlogger nga. Anyway, pagpatuloy pa natin. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan, malinaw. So, Mayroon ng inutusan. Anong masasabi po ninyo, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, mga Pilipino nagmamahal sa demokrasya, may respeto sa buhay ng tao, dahil human rights violation na naman yan. Kaya nga. At mga Diba? Pilipinong nagtatrabaho ng matino, nag-aaral, naghahanap buhay para mapaunlad ang ating bansa at ang ating bawat pamilya. Pagkatapos ganito po pala ang ginagawa. At ito pala ang plano. Hindi daw siya nagbibiro. Sino yung inutusan niya para kunin ang buhay ng pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Yon ang dapat maimbestigahan at alamin. Kung sino yung kinausap at inutusan ni Sara Duterte para kitilin ang buhay ni PBBM. At saka ng House Speaker, mga kababayan. Saka nitong si First Lady. Dapat maimbestigahan din ito sa lalo't madaling panahon. Hindi po pwede na palampasin yon at isawalang bahala, mga kababayan. Ano po na yung buhay ng presidente ay may tawag doon nakakontrata na. Ano po, ipinapatrabaho na ni Sara Duterte. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Matindi po ito. Again, doon sa aking isang live na issue kanina, nanawagan ako sa ating mga military, police, national security, at intelligence community. Sana kumilos kayo para ma-identify kung sino yung inutusan at pairalim po ang anti-terror law. Alam ko mga kababayan, may sagot na dyan ng Malacanang. Pagkakalam ko para may sagot na dyan ng Malacanang kasi naglabas ang PCO kanina ng sagot, mga kababayan, na parang yung mga law enforcer nakapwesto na. Dahil nga mga kababayan, hindi po nila isinasawalang bahala yung pagbabanta nitong si Sara. Ano po, kasi matindi yung binitawan ni Sara na pahayag. Mabigat, mga kababayan, na kung saan kumuha siya ng tao para tanggalin ang buhay ng presidente. Mabigat yan, hindi po basta-basta yan. Kaya nga yung mga vlogger ni Digong, hindi nyo pwedeng sabihin na nagbibiro si Sara kasi kasi sinabi niya mismo na hindi siya nagbibiro. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang ating mga batas kasi ito ay bantana sa seguridad ng Pangulo at ng bansa. Ito ay makakasira sa ekonomiya ng bansa. Tama! Nakakasira sa political stability ng bansa. Nakakasira ito sa moral ng bawat Pilipino at ng bansa. Paglabag sa batas ito, kaya sana kumilos na ang mga kinaukulan. Ano po ang inyong masasabi? Paki-like, paki-share po ninyo ang video ito at parating natin sa buong mundo. Sa 115 milyong Pilipino. Kahit hindi Pilipino nagmamalasakit sa ating bansa, dapat makarating sa kanila itong bantang ito ng pangalawang Pangulo, Sara Duterte, sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. O yan, mga kababayan, na maliwanag na itong si Sara pinagbantaan at may nakausap na siyang tao para ipatumba. Itong si PBBM, si First Lady at saka itong si Speaker. Kung sakali na may mangyaring masama daw sa kanya. Ano po, meron ng tao na magtatrabaho para sa ulo ng presidente, mga kababayan. So kayo, anong opinion nyo, mga kababayan, hingil po dyan sa ginagawang yan? Ano po nitong si Sara Duterte sa mga sinasabi niya? Kasi kung matatandaan nyo, mga kababayan, after magsalita ni Sara at nitong si Lopez, mga kababayan, kagabi sa live, naglabas etong si Harry Roque kasi nabalitaan niya na etong si Lopez ay dadalhin na or dadalhin dun sa Women's Correctional sa may Mandaluyong, mga kababayan. Ngayon, etong si Roque humihingi ng saklolo sa publiko. Ano yung sinabi ni Roque, mga kababayan? Ito, basahin natin. Sabi dito ni Roque, ito daw, saklolo!
ililipat si Attorney Laika Lopez sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Obviously, to invict BP from Batasan. Kailangan nila ng tulong. Punta na po tayo sa Batasan to protect BP and other innocent citizen from harassment sa mga Amerika. Sa Amerika po, walang makokontem sa Congress dahil wala silang kulungan. Di dapat sa correctional ang mga nakokontempt ng House of Devs dahil hindi sila kriminal. Ang mga correctional is under the executive and hence violative of separation of powers. Let's defend the Constitution. Batasan na po tayo. Ibig sabihin, nananawagan na sila mga kababayan ng pag-aaklas dyan po sa may batasan. Pinapupunta nila yung mga taga-suporta nila, humihingi si Roque ng saklolo para hindi matuloy yung paglipat kay Laika Lopez dito po sa Women's Correctional sa may Mandaluyong. Ibig sabihin, nananawagan sila ng mga tao na magpunta ng batasan para para manggulo doon mga kababayan. Yan yung gusto nilang mangyari. Ang magkaroon ng rally, manggulo yung mga taga-suporta nila at guluhin at manggulo doon sa may batasan. Para depensahan etong si Laika Lopez at saka po itong etong si Sara Duterte. Pero ulitin ko mga kababayan ha, kung si Sara Duterte lang sana, hindi nagpa-epal, hindi nagpasaway, dyan po sa may kamera, hindi sana ipapalipat sa Women's Correctional etong si Laika Lopez. Pero ang pagkakaalam ko mga kababayan, parang dinala ata sa ospital etong si Laika Lopez kasi nga nag-hysterical. Mga kababayan, at masama daw po ang pakiramdam. Ngayon kung titingnan po natin, eto yung ginagawa nila pagkatapos mangbastos ni Sara, pagkatapos pagbantaan ng buhay ng presidente, sila pa yung may gana na humingi ng saklolo at palabasin na inaape, ginigipit etong si Sara at saka po itong si Laika Lopez. Yan po ang ginagawa ng mga yan. Yan ang galawan at tatak Duterte mga kababayan na kapag ka sila ang nangaabuso walang problema. Wala silang pakialam. Pero kapag ka sila mga kababayan ang inuusig, kailangan humingi, kumuha ng simpatsya sa publiko. Tingnan nyo. Diba? Kaya mga kababayan, maging matalino kayo sa pagpili ng mga tao. Maging matalino kayo sa pagsuporta. Kaya nga lagi nating sinasabi, pwede kayo maging DD-shit, maging taga-suporta ni Digong, pero bawal kayo maging tanga. Kasi walang gamot dyan. Mga kababayan, so ngayon, maliwanag naman na etong si Roque nananawagan po doon sa mga taga-suporta nila na mag-aklas dyan sa may batasan. Para i-depensa daw etong si Sara.